Ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Yung bill ng divorce ay nakapasa na po sa third reading sa Kongreso. Ngayon ay ihahain pa lang sa Senado. So atin ang ipanalangin na sana po ay huwag matuloy. Hindi sangayunan ng Senado o i-veto ng Presidente. Pero wala pa naman, kasi hindi pa naman nag-hearing pa sa Senado. Tama o yung sinasabi nila, tayo na lamang Pilipinas at ang Vatican State ang hindi pumapayag sa diborsyo. At ang ating pamantayan ay yung ipinahayag na Jesus. Ang sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. So, isang mahabang pakikibaka ang binibigyan ng diin tungkol sa usapin na ito. At ang pamantayan ng simbahan ay pahalagahan yung sakramento ng kasal. Bahagi yun, well, hindi naman lahat ng kasal ay perfecto. Kaya lang, bahagi rin yun ang pagnilay-nilayan natin na gateway. Yan ay parang dahanan kapag pinayagan sa iba pang mas matinding lalabas na iba pang mga problema at komplikasyon. Well, hindi naman natin kayang hawakan ang bawat kagustuhan ng ibang tao at ang mga desisyon na pinangahawakan nila gawa ng mga sitwasyon na kinabibilangan nila. Kaya isa o siguro hamon na yan pag-intingin natin ang pagkapahalaga sa mga nagnanais na pumasok sa buhay may asawa. Yun ay higit na bigyan natin ng pagkapahalaga. Bahagi mo yun. Una, sabagat ito yung ipinahayag ni Jesus. Ang sino ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Napakahalaga po ang basic unit of society na walang iba kundi ang pamilya. Pangalagaan ang bawat pamilya. Father, hindi naman lahat ngayon ay Katoliko. Tama, pero majority pa rin sa atin sa Pilipinas ay Katoliko. At idulog natin sapagkat isa rin po ito sa mga hamon na kung ito yung binibigyan natin ng pagpapahalaga, pangatawanan natin kahit nasa gitna ng maraming problema na hinaharap. Sapagkat sabi nga natin ay kung ito yung nakikita natin tama, walang sitwasyon na pwedeng sumira sa bagay na ito. So sabi nga natin, kung mayroong mang problema, sabi nga natin ni Ellen ay, sa kung tawag na nga po natin ni Ellen, ay maaaring yan ay exemption to the rule. And huwag natin gawin ang exemption to the rule as a rule. Kasi yun ang gagawin natin eh. Kapag pinayagan natin ang diborsyo, yung ginagagawin natin exemption to the rule ay maging rule. Bahagi mo yun. At pagkakataon na kapag ginawa natin yun, masisira yung pinakapamantayan
ng napakahalagang unit ng lipunang ating ginagalawan na walang iba kundi ang pamilya. At ito po yung itulog natin sa harapan ng pumumikapal na lalong-lalo na ngayong panahon na ito. Ayan ay patuloy natin pagninilay. At sabi nga natin, pagtugon, ano yung pwede natin gawin? Hindi una-una ay kasi natin magdasal tayo. Magdasal tayo sa Panginoon na huwag ipahintulot na pumasa sa batas ng simbahan bilang bahagi ng batas ng gobyerno. Batas ito ng gobyerno, civil law, na payagan ang batas ng paghihiwalay o divorce law. Pangalawa, makita natin mayroon dapat na mga katotohanan na pinahalagahan natin na kung tawagin natin ni alin ay banal at kinakailangan nating pangatawanan. At isa na rin yung alin, itong batas ng buhay, pag-aasawa at pagkataguyod ng pamilyang Kristiyano. Pangatlo ay palakasin natin yung pagpapahalaga natin at paghubog natin sa tao, sa mga nagnanais pumasok sa buhay may asawa at pagtataguyod ng pamilya. At maliwanag natin yung batas na ito ay hindi isa sa mga sagot na yan. Kaya hindi lamang mo yun, pero dapat din mag-intensify tayo ng paghuhubog sa pagbubuo ng bawat pamilya. Saan? Well, sa bawat pamilya. Maging halimbawa ang bawat pamilya na magampanan yung bagay na ito. Ang sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Father, may nagkamali. Nagkamali. Pero huwag mong gawing batas yung pagkakamali. Magkaiba yun eh. Yung divorce bill, gagawin ng batas yung pagkakamali. So, do not make exception the rule. Bahagi yun ng pagkilos. At pang-apat, sabi nga natin, ngayon kasi wala na kasi pinasa na sa Kongreso. Hindi sapat yung mga congressman na hindi lumaban tungkol sa batas na ito. Bagaman ito mayroon tayong representative na pinahalagahan yung pagkilos, kailang sila ay nasa minority. So kung mayroon kayong mga kaibigan, kakilala ng mga senador, ay yun ang ating kausapin na nawa yung pagtibayan. 24. Ilang wala akong kilalang senador na kakilala. Kilala ko, no? Pero hindi ako kilala. Kaya hindi kami magkakilala. So, bahagyo na kung saan ay nawa ay maintindihan nila na hindi lang ito batas na pinatitibay natin gawa ng batas ng simbahan Katoliko. Ngunit ito isang batas natin na higit na makatutulong para sa lahat, Katoliko ka man o hindi. Kasi pag sinabi lang natin na kasi pinangangalagaan ng ating simbang Katoliko, sasabihin kasi ng iba, it does not apply to me.
Because I'm not a Catholic. So, pero itong batas ng Katoliko ay isang batas na alin na pahalagahan ng bawat isa. Bakit? Kasi dito bumubuo yung bawat pamilya at isang maliwanag na bigyan natin ng DNA alin. Yun nga, do not make law from the exemption. Iba yung exemption, iba yung law. Ang law ay para sa lahat. Bahagi mo yun. Kaya po, yun ang isang kuminsan na naging problema. We make the exemption as a rule. Ay wala. Bahagi ho yan. Kapag ang exemption ay naging batas, magiging norm yan. Doon papasok yan. And that is very dangerous. When we make exemption as a rule, bahagi yun na kinakailangan natin pag-ingatan. At yun ang isa sa maliwanag na tandaan natin. Pwede natin pagbasihan natin tungkol sa batas na ito. Hindi lamang sapagkat ito ay iniutos ng Diyos. Kasi valid yan sa atin bilang Katoliko. Pero sa mga hindi Katoliko, at lalong-lalong sa mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi nila makikita yun. So ano yung pwede natin ipamanig sa kanila? Yun. Do not make the law. Do not make the exemption the law. Pagkakataon. Ito ba ay exemption o maging rule? Kasi kapag ito naging rule, malaki yung pagbabago niya. At huhubugin tayo niya. May pagkilos ba yung simbahan? Magiging mali ba yung simbahan? Hindi. Pero ibig sabihin, it will be difficult para sa mga nasa simbahan Katoliko at sa mga simbahan naniniwala tungkol sa bagay na ito, na makikita natin ang kahalagahan. Bakit? Kasi it becomes the norm. Yung sabihin, yun ang nagiging normal. Ay, sabi nga natin, ay magkakataon na kung saan ay iahanda natin ng malaki ang ating sarili kung paano natin sasalubungin ang hamon na dulot ng bagay na ito. Kaya anong pamantayan? Yun. Do not make it the norm. Simply because it is an exception.